Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bob's TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin itong naging pahayag ng ating Vice President Sara Duterte mga kababayan, na kung saan medyo nakakatakot to. Itong kanyang binitawang salita dahil ayon nga po sa kanya ay dadanak daw ng dugo sa impeachment complaint laban po sa kanya o sa impeachment trial dito kay VP Sara Duterte. Grabe, nakakatakot to mga kababayan yung kanyang binitawang salita Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. And again, shoutouts tayo sa mga supporters natin dyan, sa mga followers natin dyan, sa mga nasa Singapore, Canada, Amerika. Maraming salamat sa inyo. Di ko na po kayo maisa-isa, alam nyo na po yan. At nag-comment po kayo dyan sa ibaba. Maraming salamat sa inyo. Shoutouts po! Ingat po kayo palagi. Maraming salamat sa inyong suporta. Alright, so ating alamin at pag-usapan to. Panoorin natin tong video na to mga kababayan. Na kung saan nag-react nga itong si Congresswoman Leila De Lima sa kanyang interview ay tila sinupalpal niya. Itong si VP Sara dahil nga po sa kanyang makapanindig balahibong statement. Na di umano talagang marahas. Dadanak daw ng dugo, mga kababayan. Ayaw po ba? Anong masasabi niyo dyan? Dapat bang ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte o hindi? Ano po ang boto ninyo? I-comment niyo po dyan sa ibaba ang inyong mga opinion. Alright? Let's go. Panoorin natin to at ating talakayin. Pag-usapan natin. Okay? Let's go. Pahingi po kami ng reaksyon na Congresswoman-elect De Lima tungkol sa sinabi ng Vice Presidente na yung impeachment trial is going to be a bloodbath. Grabe, talagang nakakatakot. Bloodbath daw, mga babae. Parang dadanak ng dugo sa impeachment trial. Nakakatakot talaga itong mga to, Utare, bloodbath. Para napaka-violente. Madugo. Violente, madugo. Grabe, Naku naman, alam mo, ganyan talaga yung mga statement nila, Parang hindi na nakakapanibago dahil yung kung magsalita sila, akala mo talagang nakakatakot. Pero ganun talaga yung yung approach nila, ganun talaga yung mga atake nila, Sangayon ba kayo na dapat ganun lagi yung atake ng mga halal ng bayan, Pa-comment nyo nga po dyan sa ibaba. Kita naman talaga nung kanilang pwede nating tawagin na parang trademark nila. Trademark na nila yun. Yung mga kayabangan, yung hubris, mga pagiging arrogante nila, na siguro naman bilang VP, ayan, alam naman niya siguro na hindi naman ganyan ang impeachment process. Oo, hindi naman siguro ganun talaga. Pero yung siguro, yung sinasabi niya rito, bloodbath, busan ng dugo. Busan ng dugo, mga kababayan, sa pagpupuyat, sa pagdidepensa sa kaso. Ito ay mahalaga na isang proseso para malaman ang katotohanan. Oo, tama naman. Yun yung proseso diba? Kasi marami nga namang maraming question, especially doon po sa confidential funds ng DepEd, mga babayan. At ito nga pong ginagawa na to na impeachment trial dito kay VP Sara. Sa tingin ko, sa akin lang, para sa akin, siguro dapat sagutin niya. Parang yan kagaya nung kay Attorney Harry Roque. Harapin niyo yung kaso, sagutin ninyo, kung totoo, wala tayong magagawa. Ngayon, kung mapatunayan ninyong hindi, at mailabas ninyo, maidepensa ninyo na hindi po totoo yan, mga babayan, yan po ang katotohanan na lalabas. Diyan natin malalaman, kung totoo ba, na merong hindi maganda na nangyari doon po sa mga confidential funds.
Di ba? So siguro karapatan ng mga kababayan natin na malaman, no, kung ano yung katotohanan diyan. Well, kung maabsuelto siya, mga kababayan, then that's the time, no, na pag-isipan natin. Ano nga ba, no, bakit ginawa yan kay VP Sara? Pero kung na-absuelto, kung hindi naman siya ma-absuelto, well, nalaman din natin, no, totoo ba? O may katotohanan ba na merong magic doon po sa kanyang mga confidential funds? Saka para mapanagot siya doon sa kanyang doon sa mga sinabi doon sa articles of impeachment. So hindi maganda yan. Pinapangunahan na niya yung proseso sa Senado na para bang meron siyang guidance sa kanyang legal team na manggulo kayo dyan. Kasi bloodbath, pag sinabing bloodbath, di ba, chaos yun. Kaya walang lugar, walang puwang ang kaguluhan at chaos. So parang expect natin na parang dating Pangulong Duterte yung atake, mga kababayan. 'Di ba? Parang guguluhin nila yung impeachment trial, mga kababayan. No, expect na natin na dito sa impeachment trial na to, itatry nila, no? Siguro nakikita ko lang, no, na itatry nilang baliktarin yung sitwasyon na kung saan ma-turn, no, ang tides papunta sa Pangulong Ferdinand Marcos, mga kababayan, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no. Yun yung nakikita ko dito, mga kababayan, na kung saan yung impeachment trial na yan kay VP Sara ay posibleng ibaliktad nila, no, mabaliktad nila yung sitwasyon at yung impeachment na yun ay mapunta ang atensyon, no, dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so yan lang naman yung nakikita ko dyan, mga babayan, no, na siguro pwedeng mangyari, no, during impeachment trial, di ba? At during impeachment, no, at ganun nga yun kanilang nagawa, then makikita natin, no, asahan natin, expect na natin na magkakaroon ng rally, no, sa iba't ibang panig ng mundo at ng Pilipinas, 'di ba? Well, yun naman siguro yung nakikita nating posibleng mangyari talaga, 'di ba? Yung mga kaguluhan na ganyan. Well, makikita natin na baka meron, no, puwersa sa likod ng mga tao na 'yon. Isang napakahalagang constitutional process, lalo na ng impeachment. Ito ay tungkol sa pagpapairal ng ating saligang batas, pagpapairal ng mga prinsipyo ng pananagutan. So walang puwang ang kaguluhan, yung chaos, yung mga theatrics, yung mga kadramahan. It's all about getting at the truth. Ano yung katotohanan tungkol dun sa mga allegation against the second highest official of the land. Kailangan panagutin kung ma-prove ng prosecution. Kasi so Vice President siya. Presenting evidence, presenting defense ng maayos na proseso. Meron yan rules of impeachment. Sa palagay ko, mag-i-issue ng panibagong rules of impeachment o kaya rin naman gamitin nila yung dati nang ginamit na rules of impeachment. So malinaw doon. Maklaro yung mga kung ano yung mga proseso. Klaro yung tungkol sa pag-present ng prosecution evidence saka ng defense evidence. So yung mga kadramahan na yan, wala dapat yan. Hindi yan maganda. Yan. That's another indication na yung ating Vice Presidente ay kulang sa yung fitness, moral, psychological fitness para manatili bilang pangalawang makapangyarihang opisyal sa ating bansa. Opo. Congresswoman, may dahilan po ba na panghinaan ng loob ang prosecution dahil sa mga analysis po ng ibang mga eksperto ay medyo tagilid ang pag-convict sa kanya? Dahil marami... Opo, go ahead. Okay. So, I know what you mean, Doris, kasi nga yung resulta ng eleksyon. Opo. Mukhang pwedeng sabihin na mukhang nadagdagan yung mga papabor sa acquittal. So alam naman namin yan yung naging resulta ng eleksyon, ano yung magiging epekto nito. Pero sa panig ng prosecution, although
magmi-meet pa lang ho kami, no? Wala pa ho kaming formal na meeting. Pero syempre, prosecution eh. Gagawin namin ang magiging mandato ng prosecution. Gagawin namin ang lahat na sang-ayon sa batas, sang-ayon sa rule of law, sang-ayon sa due process para ipakita ng malinaw yung mga ebidensya at para makumbinsi yung karamihan ng mga senators, judges at importante para sa prosecution para makumbinsi ang taong bayan. Kasi yung itong proseso na to, hindi lang ito talaga yung strictly judicial, siyempre sinasabi political, but more than being judicial and more than being political ay yung national interest, yung public interest. Ano yung public interest? Katotohanan, katarungan, pananagutan. So manunood yung mga tao, yung taong bayan manunood. Kasi open and public proceedings yan. May transparency. Makikita nila kung gaano kalakas, kung gaano kaayos yung mga ebidensya. So, ang prosecution, wala pong dahilan para sa amin para mahinaan ng loob. Kasi nga, namin yan mandato namin yan Yun yung sinasabi natin mga babayan, no, na kailangan makapag-provide sila, no, ng isang matinding ebidensya o kailangan mailatag nila yung mga ebidensya, no, ng maayos, ng klaro, no, kung gusto talaga nilang ma-impeach, no, itong si VP Sara Duterte. Okay, so nasa sa mga Senado yan kung paano nila i-accept yan at dun sa mga prosecution panel kung paano nila, no, ilalatag yung kanilang mga ebidensya, 'di ba? At kaya nilang depensahan yan. 'Di ba mga babayan? Ganun lang naman kasimple sa mga due process, no, na pinag-uusapan dito sa kaso na to. Well, sa lahat ng kaso, 'di ba? Kung gusto mo madepensahan niya na maayos, kontrahin ninyo, no? At sa mga prosecution panel, kung paano nila ilalatag, no, yung kabuuan, no, ng matibay na ebidensya laban dito kay VP Sara Duterte. 'Di ba? Nasa sa kanila 'yan. It's our duty to really do what is best in upholding truth, justice, and accountability. Now, yung taong bayan kasi ultimately ang huhusga rin ang taong bayan. Kasi kung malinaw, malakas yung mga ebidensya, yung mga senators, judges, hindi nila pwedeng i-ignore o disregard yung public pulse o yung public opinion. So, wala pong rason para kami ay ma-discourage sa aming magiging trabaho. Congresswoman, sa palagay po ba ninyo dapat ipatawag si Vice President Sara Duterte bilang testigo ninyo kahit hostile witness lalabas siya? Pag-uusapan pa ko namin yan. Hindi ko pwedeng pangunahan kung ano yung magiging plano ng prosecution kasi hindi pa nga ho kami nag-meet officially. So, I expect soon yung prosecution panel para pag-usapan ang mga magiging estratehiya, pag-uusapan kung ano talaga ang mga magiging assignment ng kada prosecutor, kung ano yung magiging direksyon. So, hindi ko pa ho pwedeng masabi yung tungkol dyan. So, alright, saya mga kababayan, no? Anong masasabi niyo dyan? Grabe, no? Kaabang-abang itong impeachment trial na to, mga kababayan, dahil dito nakasalalay ang lahat, no? Sabi nga nila, dito nakasalalay ang 2028 election. No, akala ko ba, wag mo na pag-usapan ang tawag dito, ang halalan 2028. Pero sa kanila na rin mismo nang gagaling, mga babayan, no, na ito raw ay preparation, no, para sa 2028 election, para malinis daw, no, yung daan, no, sa kung sino man, no, yung sinasabi nilang tatakbo para sa 2028 at maugong nga yung sinasabi nila na ito daw, no, si Martin Romualdez may pangarap maging pangulo. Well, maaga pa para magsalita para dyan mga babayan dahil kung titignan natin maigi, wala namang wala tayong makita, no, na kung sakali, diba, na po pwedeng pumalit pa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sinasabi nila dito na ito daw ay politically motivated,
no, para hindi makatakbo sa 2028 election itong si VP Sara Duterte dahil lang kinakatakot nga daw nung iba, no, babalikan nila, no, itong mga taong nagbigay sa kanila ng malaking problema. So, walang katapusan, mga babayan. No? Walang katapusan itong kaguluhan na to na nangyayari sa atin pagka ganyan po, no, ang mindset ng mga taong inihahalal natin. Diba? So, sayang naman. Diba? Sayang yung mga boto natin pagka ganun na lang ang mangyayari. Ngayon, no, ay ating pag-uusapan, mga babayan, ito pong isang babala, no? Netong si Duterte Youth Party List Representative Ronald Cardema, mga babayan, no, ng Duterte Youth Party List, no? Siya po ang chairperson po, mga babayan, dahil meron po siyang isang matinding babala, no, mga babayan. Grabe, nakakagulat to. Okay? So yan ang ating pag-uusapan ngayon. Aalamin natin bakit nga ba, no, galit na galit etong si Cardema, mga babayan, at bakit ngayon lang siya nagsalita. Sabi nga po ng ating mga babayan. Okay, so yan ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Shoutout ulit tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay. So, eto na nga, mga babayan. Chismoso lang ang dating no? Eto na nga, no? Ano ba naman? Galit na galit, mga babayan. Etong sa chairperson, si Chairperson Ronald Cardema, dahil hindi nga po sila na-proclaim, no, ng Englishin natin. Na-proclaim ng COMELEC, mga babayan, no? At sa ito nga po yung kanyang sinabi, no? Binoto na kami ng 2 milyon, ayaw pa kaming paupuin. Balikan natin kasi sinasabi nga na eto daw pong may kaso daw po pala sila, mga babayan. No, way back, kung di ako nagkakamali, 2019. Okay, bakit daw ngayon hino-hold sila, no, na umupo sa bilang party list. Okay, balikan natin. Sino ba ang presidente nung panahong sila, no, ay sinampahan ng kaso? Oh, kayo na sumagot niyan, mga babayan, no? Sino ang presidente nung panahon na yun? 2019. At bakit kaya hindi natuloy, no? O hindi na-aksyonan yung isinampang kaso sa kanila. Di ba? So sabi nga po niya dito, Duterte Youth Party List Chairperson Ronald Cardema on Tuesday, May 20, 2025 issues a warning. No? Nagbabala daw siya, mga babayan. Babala, no, sa COMELEC after it's suspended the formal proclamation of his group as one of the winners in the party list race in the 2025 midterm elections, mga babayan. No, galit na galit po siya, no, sa COMELEC. No, sabi pa nga po dito ni Cardema, they plan to challenge the COMELEC's decision before the Supreme Court today for alleged grave abuse of discretion. Okay? Duterte Youth came out strong in the recent polls, grabbing second place with 2,338,564 or 5.41%, no, ng party list votes, mga babayan. Their dominant finish gave them 3 seats in the incoming 20th Congress. 3 upuan daw to, mga babayan. No, ibig sabihin 3 yung representative nila, no, diyan sa Kongreso. Duterte Youth, which stands for the Duterte to empower the Republic through the enlightenment of the youth. No, youth daw, mga babayan. No? Is represented by his sister Congresswoman Drixie May Suarez Cardema, Berlin Baday Lingua, and Ron Godfrey Bawalan. No, ito yan, mga babayan. At ito po yung babala niya, no? Sinasabi niya dito, kapag hindi nyo hinayaang makaupo, next week, ibinoto kami.
ng taong bayan kapag kami hindi nyo hinayaang makaupo next week, ibinoto kami ng taong bayan. Sasabihin namin yang hindi sinasabi ng mga kongresista at ng mga dating kongresista kung paano nangungurakot ang mga tao sa gobyerno. Wala kaming pakialam kahit kami, mga babayan, no? Matindi tong kanyang sinabi dito. At siguradong yung mga DDS dyan bibilib dito. Alam nyo, mga kababayan, ito lang masasabi ko dito, no? Napakasimple lang. Nakaupo kayo dati sa Kongreso, no? Bakit ngayon lang ninyo ilalantad yan? Kung totoo, no, na merong mga ganyan, ibig bang sabihin nagtikong bibig lang kayo? Bakit? No? Bakit kaya, mga kababayan, sa palagay ninyo, hindi nila sinabi yan? No, kung totoong merong ganyan, no, na nagkakaroon ng kurakot sa gobyerno, eto mga kongresista na to. No? Bakit hindi nila sinabi noon? Bakit ngayon lang? Pananakot ba yan? Pagbabanta ba yan? No? Diba? Yun yung malaking katanungan natin dyan eh. Bakit ngayong hindi kayo nakaupo, hindi kayo na-proklama no, ng COMELEC dahil sa inyong kaso, ganyan na yung inyong pagbabanta. No, ano sa palagay ninyo, mga kababayan, bakit kaya? No, hindi nila sinabi yan noong mga panahon na sila nakaupo. Bakit hindi nila nilantad yan? No, nung panahon sila ay nandyan sa Kongreso. Malaking tanong natin dyan Ano sa palagay ninyo, mga kababayan? No? Meron bang itinatago? Meron bang pinagtatakpan? No? Ano sa palagay ninyo? Ito sabi dito ng ating mga kababayan. No? Tignan muna natin yung reactions. Okay, so meron ditong 98 mga kababayan na nag-heart at 464 na tinawanan lang. No? At 556 yung nag-thumbs up, mga kababayan. Diba? So sabi nga dito ng mga netizens, no, ng mga kababayan natin, go lang Sir Cardema basta nasa kabutihan ka, marami ang susuporta sa iyo. Well, okay lang naman 'yon. No, pero sana dati pa nila sinabi 'yan. No, kung talagang concerned kayo at ayaw ninyo, no, ng mga ganyang korupsyon, 'di ba? Dapat noon pa ninyo ginawa 'yan. Bakit ngayon nyo lang ginawa yan? Diba? Dapat nyo pa ginawa yan O, ano sabi dito? Youth ka pa ba? Hindi, merong mga uupo talaga. Okay, so yung tanong ninyo na yan na youth ka pa ba? Siya lang yung chairperson ng Duterte Youth. Pero ang uupo po dyan, yung kapatid, no, na si Drixie May Suarez, 28 years old. Berlin Baday Lingwa, 26 years old, and Ron Godfrey Bawalan, 26 years old din. Yan yung mga edad ng mga uupo, mga kababayan. Okay, sasabi pa rito, no? Wow, nanakot pa. Marami pala kayong alam. Sa 6 na taon nyo sa Kamara, bakit ngayon nyo lang naisip na magsasabi ng katotohanan? May pumipigil ba sa grupo nyo na wag sabihin? Sige, sabihin mo na lahat-lahat ang malaman nyo para makaupo na kayo. Diba? Tama naman No? Bakit ngayon nyo lang sasabihin yan? No, kung kailang hindi kayo pinaupo. No, bakit noong nakaupo kayo, na nandiyan kayo sa kamera, bakit hindi nila isiniwalat yan? No? May pinoproteksyonan ba? No, natatakot ba sila? Kung talagang nasa panig kayo ng katotohanan, nasa panig kayo ng kabataan, ng Republika ng Pilipinas, kung nasa panig kayo ng ating mga kababayan at ayaw natin, no, ng mga ganyang korupsyon, bakit ngayon nyo lang yan sasabihin? Bakit hindi ninyo sinabi noong kayo no, ay nakaupo pa? Di ba? Diba? Ito sabi, go lang go. Gagawin nila yan para walang kukontra sa akbayan sa Kongreso, kaya nila ginawa yan. Well, okay lang naman yan. Natural yun, no? Nasa bansa tayo na pwede tayong lumaban. Di ba, mga kababayan? Pagkamali. Di ba?
O ito pa, tingnan natin dito mga kababayan, yung mga ano ng kababayan natin, no? Walk the talk, we will see. Sabi, meron pa dito, anay ka ng lipunan, ba't di ka pa uupuin para sa kabataan yan, hindi para sa gurang na katulad. Gawin nyo na, wag puro banta, bully style nyo. Diba? Totoo naman kung talagang may nalalaman kayo, sabihin na ninyo. No? Ilantad na ninyo, sabihin na ninyo, no? Para malaman na ng ating mga kababayan. Diba? Mas maganda yun. No? Kaysa may ganitong pagbabanta pa. Diba? Ano ibig sabihin nun? Pagka hindi kayo pinaupo, no? Ilalantad ninyo. Pagka pinaupo na kayo, hindi na ninyo sasabihin. Ganun ba? So, mawawala yung loyalty nyo, no? Sa sambayan ng Pilipino. Well, mas okay yan, Cardema. No, Sir Cardema, kung talagang gusto ninyo, no, na malaman ng taong bayan, kahit nakaupo na kayo, ilantad ninyo yung korupsyon na yan. Mas bibilib ako sa inyo. Diba? Pero kung pagbabanta lang yan para makaupo kayo, tapos hindi nyo rin naman gagawin, well, hindi maganda. No, ipakita ninyo na sa sambayan ng Pilipino talaga, no, ang inyong panunumpa at ang inyong loyalty at hindi sa iilang tao lang. Okay, so kayo mga kababayan, anong masasabi nyo, no, dito sa balita na to? Paki-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.